Artista na si Diwata! Paano naman si Tito Mars? Isaw, yak, kadiri. Yung mga ganyan sa bahay namin, diretso na yan sa basurahan. Bakit mo nasamang sardinas? Ito specialty ko yan. Ang tawag dyan, pasta ala po. Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. GMA 7 naman. Hindi, gets ko naman yung galaw ng GMA 7 eh. Kasi nga, sikat si Tito Mars ngayon, infamous yung tamang tawag sa kanya kasi alam mo yun, nagpapapansin, so napansin siya, so ayan yung nangyari. Panoorin na lang natin. Uy! Artista na si Diwata! Oh, artista na daw si Diwata. Paano naman si Tito Mars? Ayan na. So kasi nga 'di ba nung mga nakaraang nagte-trending si Diwata, laging merong out of line criticism si Tito Mars sa kanya. Yung inggit, tapos yung sinasabi na parang 5 years old lang yung acting, yung mga ganon. Ngayon kasi binigyan siya ng opportunity magpasikat ng GMA 7. Ngayon, bago tayo mag-react doon sa kanyang kabulshitan dito, gusto ko lang sana at least say my piece about sa Diwata issue ngayon. Kasi si Diwata ngayon, she's under fire in the sense na maraming nayayabangan sa kanya, lumaki na daw yung ulo, hindi na daw nakikipag picture sa mga vloggers, tapos parang masungit siya. Siguro in another video gagawa tayo nun. Pero sana maintindihan nyo lang yung pinanggagalingan ni Diwata at saka ni Tito Mars. Si Diwata kasi, kaya siya nandun sa posisyon niya, it's because of her hard work. Her ba, she, he. Hindi ko alam kung anong pronoun yung ginagamit nila eh. Siguro she na lang siguro kasi Diwata is a female name. So, gets nyo yun? So si Diwata kaya siya nandun, it's because of her hard work and dedication to her craft, 'di ba? She never wanted the attention eh. Gets nyo? Etong si Tito Mars naman is the opposite. He wants the attention. Si Diwata gusto niya sumikat yung kainan niya. Sana pagkatapos ng trending ko, bilhin niyo pa rin yung produkto ko. Si Tito Mars, siya na yung produkto niya. Kuha nyo, there's dalawang magkaiba silang school of philosophy na pinaiiral dito sa social media. Yung isa nag-viral because of something that will inspire people. Yung isa naman nag-viral because nakakainis siya. Now, media, itong mga ABS-CBN, GMA7, sees this as engagement. Good publicity and bad publicity. Yun nga lang, yung bad publicity kinuha ng GMA7 and they are trying to monetize this, and that's their prerogative naman eh. Naiintindihan ko yung galaw ng GMA7. Kita mo, people like me will talk about this. Okay? So siguro sana lang Tito Mars, intindihin mo din yung na hindi kayo pwedeng pag-compare ni Diwata. Kahit anong mangyari, si Diwata will always be a good person. Ang problema lang kasi kay Diwata ngayon, na-shove siya sa limelight. Hindi naman niya gusto yun eh. Kaso, andyan si Alvin TV na parating nakasunod sa kanya. Dumating yung mga vloggers, nakilala niya yung malalaking vloggers. So, na-shove siya doon sa pinaka-echelon, yung pinaka-taas ng pagiging social media influencer. Unlike etong tao na to, talagang nag-cloud chase yan hanggang sa makapunta dyan. Diba? Si Diwata had a very good road to take. Yung alam niyo yung sa Naruto, yung kapag yung ninja way niya is yung nag-training, yung lumaban sa mga kalaban. Of course ngayon medyo nagkakaproblema, pero doon yung rutang pinuntahan niya. Yung kay Tito Mars naman shortcut na pang-iinis lang sa social media. Nakuha niya yung inis niya. Ngayon, si media, regardless kung bad publicity or good publicity, nakikita namin yan as engagement. Nakikita namin yan as laging viral tong tao na to. That is the sad reality of social media. Okay, I just wanna say that piece na yan kasi nga many people are wondering kung ba't ginawa yan ng GMA7. That's the reason why. And many people are also trying to compare Diwata and
and Tito Mars, they are not comparable, mga kamatis, mga kaibigan. Anyway, without further ado, panoorin na natin to. Yak, Kadiri. Yung mga ganyan sa bahay namin, diretso na yan sa basurahan. Hindi naman yata ganun kagaling mag-acting, brother. Bakit mo kasama sardinas? Ito specialty ko yan. Ang tawag dyan, pasta ala po. Black Rider, 8 p.m. sa G. O yan, so manood na lang kayo, sakripisyo nyo. Now, in fairness naman, merong yung intense scene na papakita ko sa inyo. Teka lang. So, eto. Kalalasang squatter yan dahil smoke squatter hindi nagluluto. Ang nagsabi ko! Ayan, siguro pwede yung mga inis natin kay Tito Mars. Pwede na nating ilabas diyan. It's a relief para sa ating lahat. Sila na gumagawa yung mga frustration natin kay Tito Mars, GMA7 na gumagawa. In a way, gusto kong pasalamatan ng GMA7. Maraming salamat, GMA7. Tuloy na natin. Sasabunod. Ang lala. Siya ba yan? Parang stunt double yata, no? May mga cut eh. At saka hindi pinapakita yung mukha ni Tito Mars. At saka parang mas malaki yung binato eh. Ayan, parang mas matangkad. What the F? What the... for wrestling. Watch out. What the heck? Hindi pinapakita yung mura eh. Kung si Tito Mars yan, kudos, diba? Grabe eh. Intense eh. Intense yung scene eh. Pang WWE. Watch out! Grabe. So at least intense yung scene niya, diba? Pwede na rin. So, eto yung isang example na natin. Yung sebo naman, trading. Gusto mo ba akong magka-high blood, ha? Parang 5 years old. Kaya naman ng 5 years old yan. Sino ba nagluto niyan? Ay, hindi ako. Sila. Naku, sa dami ng... Alam mo, si Tito si Diwata naman kasi, never niya naman gustong maging artista. Pero nandun na kasing opportunity. Gets mo? Palihadong ulam na to. Gusto ko itapon dyan. Wow! Biruin mo ang ganap mo din, vlogger. Oh, be yourself. Yung ba yung sinabi ng director? 1, 2, ready, action! Just be yourself! Just be yourself! Mukhang hapre na yan. Uy, pipigilan talaga kita, Loy, na mamaya wala tayong kitain dito eh. Kalma. Baby, kalma. Skastakli ano ba? Skastakli reference. Sardinas, nilagay niyo sa pasta. Diyos ko naman. Sino bang klaseng taong kumakain niya? Baka ano yun? Baka ano yun? Caviar. Yeah. Utak squatter naman pala yung nagluto. Ano yun? Tinawag lang ng squatter, nagsuntukan na. Sige. Sabi niya. Ito yung eksena kanina. Babatin. Binato ng sardinas. What the fuck? Grabe yung... mukhang talagang siya yung gumawa ng stunt niya. Kita mo yung mukha, di ba? Sa tabaan mo yan, hindi ako magtataka kaya lahat na nakain mo! Nagsuntukan sila, tapos binato sila. Alam mo, ang pinakamagandang eksena siguro ni Tito Mars dyan, kapag ginulpi siya ni Ruru Madrid. Best scene. Kink niya pala yun, no? Gulpi ni Ruru Madrid. More! Yung pala yun, eh, no? Anyway, Tito Mars, ganito, Tito Mars, kapag kino-content kita, I just wanna criticize, that's all. Kung papakinggan mo ko, hindi mo ako papakinggan, okay lang naman. Ngayon, kung yan na yung career path mo, sana magtuloy-tuloy pa. Pero,
again, novelty kasi yan eh. Alam mo yon, may hangganan yan. And kita mo si Rendon nag-try mag-rebrand, di ba? Good luck dyan sa yung tinatahak na daan. It's going to be a very bumpy road. I've seen it before and I'm seeing it again. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, I hope you enjoyed the show. Good luck po sa lahat ng gusto maging artista, gaya mga lods.